kahit ba wala pa tayo sa pagre-reels ay magkakaroon ba ng violation ang ating mga profile account. Violation kasi nga pag-share ng mga videos at kung ano-anong pinopost natin na against sa community standard or policy ni Facebook. Okay guys, ito po ay isang katanungan ng ating taga-suporta, si Ma'am Beng Basabas. Ito po yung tanong niya guys. Meaning, kahit wala pa tayo sa Reels, ay magkakaroon ng violation or magkakaroon pa rin ako ng violation. Kasi 5 years na ba si Reels? Asking lang po. Okay guys, linawin ko lang po at saka syempre hindi lang para kay Ma'am Beng, para na din po sa lahat ng mga baguhan na nalilito kasi nga ayaw nilang magkaroon ng violation katulad po ng unoriginal content. Kasi nga ang hirap guys kapag nagkaroon tayo ng unoriginal content, ang tagal mawala, affected ang ating earnings or hindi ka ma-monetize kapag meron ka pang current violation na to. So kailangan mo talagang linisin ang iyong account para maimbitahan po sa monetization. Ngayon guys, ito po ay comment ni Ma'am Beng doon po sa aking post na video. Yan siya na video guys, yung paano mag-delete o hanapin ang old post like 1 to 5 years ago sa profile na posibleng dahilan ng unoriginal content violation. Para po doon sa hindi pa nakapanood ng video yan, ilalagay ko po ang link sa comment section. I-check nyo na lang po. Kasi yan po yung way kung paano nyo hanapin yung mga old post nyo. Napakadaling way. Kasi ang hirap talaga maghanap ng unoriginal content violation. Hindi mo alam kung saang video yon. So, posibleng nasa old post mo baka 5 years ago, 10 years ago. So at least sa way na yan, mas madali mo po siyang makita. Hindi mo na kailangang isa-isahin. So kasi guys, noon kasi, nung wala pang Reels or hindi pa nagbabayad si Facebook, ay walang problema kung ano-ano ang ating pinopost, sinishare, kasi wala namang rules. So kung ano yung feel natin at gusto nating i-post sa ating mga profile account, share sa ating mga profile account, ay ginagawa po natin. Ngayon guys, ngayon na meron ng Reels at pumasok ka sa mundo ng Reels, ay magbabago na po yon. Kililinawin ko lang po ma'am ha, hanggat hindi po kayo nagto-turn on ng iyong professional mode or normal pa rin ang iyong profile account, ay hindi ka po magkakaroon ng violation. Papasok lang yung violation na yon kapag tinurn on mo yung professional mode mo. Ibig sabihin, pag naka-turn on ang professional mode ay nasa business ka na or babayaran ka na ni Facebook sa lahat ng gagawin mong content o videos. So, ibig sabihin, dahil babayaran ka na, kailangan mo nang sumunod sa rules ng iyong boss o ni Meta. Kasi, hindi lang naman tayo basta-basta dito gagawa o mag-share ng mga videos. Kailangan din nating sundin yung mga against or yung mga rules or policy ni Facebook. Kasi nga, binabayaran niya tayo at bawat video natin guys ay nilalagyan yun ng ads. So, yung ads na yun ay hindi yun basta-basta nilalagay sa video natin hanggat meron po yung policy issue or against sa community standard ni Facebook. Para makaiwas po sa violation, ngayong nag-turn on ka na ng yung professional mode, ay magbasa po tayo ng mga policy ni Facebook at mga rules. At kung wala naman tayong time magbasa, manood na lang po tayo ng mga tutorial na videos katulad ng mga ginagawa ko. Kasi dito din sinasabi ko at ini-inform ko din ang aking mga taga-suporta or mga audience kung ano yung pwede at hindi pwede mong gagawin dito sa Facebook para kumita po tayo. Kung may natutunan po kayo sa video ito, please pakibahagi naman po ng video ito para naman doon sa mga baguhan, magkaroon din sila ng kaalaman or idea. And follow for more tips. Thank you so much.